Sa chapter na ito ay mas aalamin pa natin ang tungkol sa White Wizard na si Athena at sasaksihan na rin natin ang mga bagong lupit na labanan ng ating mga bida sa Gold Owl Guild. Kaya no further ado, simulan na natin. Sa pagpapatuloy, nang umarap na nga ang magkapatid sa ating mga bida at inibangan nito ang kanilang lugar ay laking ikinagulat nga nila Ersa, Minerva at Jilal ang naging nangyari. Habang nagtataka nga itong ating mga bida ay tugon naman ni Rosso na ito nga mismo ay mahika ng isang alchemy na kung saan kaya niya nga ma-transmute ang mismong mundo. At ginawa niya nga itong lugar na tinatawag na ang Psychopop Amusement Park. Nasigaw pa nga niya na isang araw itong Dream Date World. Habang naiinis nga itong si Minerva sa pahayag ng kalaban, ay gusto naman sanang maghayag nito ang tungkol sa ginawa ng kanyang kapatid na si Ini. Pero pinigilan naman siya nito. Tanong pa ni Ersa na kung bakit nga raw iniba nito ang mismong tanawin. At habang napapalabas pa nga ng mahika itong si Rosso ay pinapaliwanag pa nga niya na ito nga mismo ang kanyang mundo. At nagulat na lang ang ating mga bida na mula nga sa kanilang likuran ay may isang higanting teddy bear. At ayun nga agad nga itong sinuntok ang ating mga bida sa mga matitinis na kamay nito. Pagpuri pa ni Rosso sa kanyang sarili na isang nga raw siyang napaka-cute na Diyos. At habang nakaiwas nga ang ating mga bida sa atake nitong teddy bear, ay gumanti na rin si Minerva gamit ang kanyang iragdo o isang vanish na mahika. At ayun nga ay agad naman naglaho ang higanting kalaban. Subalit gumamit pa nga ng dancing flowers si Rosso at tumabas nga itong mga higanting bulaklak na may kakaibang mukha na humarap nga ito kina Ersa at Jilal. Gayunpaman, bigla na rin sinunggaban ni Ersa ng kanyang sandata ang mga bulaklak at nahiwa niya nga ang mga ito. Pagkatapos ay gumamit naman uli ng mahika itong si Rosso at lumabas nga itong mga laruang kabayo na umiikot nga ito sa tatlo nating mga bida ng napakabilis. Habang nababahala nga sila Ersa, Minerva at Jilal ay bigla namang sinipan si Minerva nitong isang kabayo at binangga nga rin si Ersa nitong ulo na parang nahihirapan nga ang ating mga bida. Sa mga oras na iyon ay gumamit na rin ng isang mixture na mahika si Jilal upang maipaghiwalay nga itong mga kabayo. At nang sinunggaban na nga ito ng ating bida ay nawasak nga ang lahat nitong laruan. Napahanga naman ang magkapatid sa ginawa ng ating mga bida na mabilis nga itong natalo ang kanilang mga laruan. At nang binanggit nga ni Ini na mga sikat nga itong mga bida natin bilang mga wizards ay hindi naman makapaniwala si Rosso dahil doon nga rin daw nakatira itong si God Serena at bigla namang nairita itong kapatid niya. Wika pa uli ni Ini na isa nga ring wizard noon ang kanilang master na si Doc at ang white wizard na si Athena. Kaya wag nga raw nilang mamaliitin ang mga kakayahan ng mga wizards. Pagkatapos nga maghayag ni Ini ay nagpalabas naman uli ng mga laruan itong si Rosso at bigla ngang lumalabas at lumilitaw itong napakaraming mga balon. At nang binanggit nga ng kalaban na isa nga itong mga bomba ay nagulat nga ang ating mga bida. At ayun nga ay bigla na sumabog ng napakatindi itong mga napakaraming balon na nakapalibot nga sa ating mga bida. At dahil huli na nga nakaiwas sila Ersa ay natamaan nga sila nitong mga bomba, pati na rin sila Jilal at Minerva. Nang nainis na nga itong si Minerva sa mga pagbibiro ng mga kalaban ay gumamit na rin siya uli ng kanyang kapangyarihan. Habang magkasama nga itong magkapatid ay bigla namang nawala itong si Ini sa likuran ni Rosso at pumalit nga mismo si Minerva. At nang aatake na nga ito kay Rosso ay nabigla nga itong kalaban na nagpalit nga ng mga posisyon itong dalawang babae. At hindi na nga nakaiwas itong si Rosso at tinanggap nga ang matinding atake ni Minerva. Subalit nang ngumiti lamang ito ay nabigla naman ang ating bida at bigla ngang lumilitaw at naging mga balon ang mga kalaban na ikinagulat nga talaga nila Minerva, Jilal at Ersa. Sa pagpapatuloy nga ng mga nakakatakot na pangyayari ay isang higanting Rosso signaryo nga ang mismong tumambad sa ating mga bida. Nawika pa nga nito uli na isa nga siyang Diyos. At mas nagulat pa nga si Minerva nang bigla nga siyang inapakan nitong higanting paa ng kalaban. At napasigaw naman si Ersa dahil nga sa naging nangyari. Habang humingiti nga itong kalaban ay narinig naman niya bigla ang boses ni Minerva na ipinagtataka naman niya. At nang palingon-lingon nga siyang hanapin ito ay nasa loob pala ng katawan ni Rosso ang ating bida. Humingi na nga ng paumanhin si Minerva sa kanyang gagawin sa kalaban at isang mahika na gamit nga itong Yakuma 18 Battle Gods ay sumabog nga itong higanting katawan ni Rosso at tuluyan na nga itong napatumba. Subalit lumabas pa nga itong totoong katawan ni Rosso na ikinagulat pa nga uli ni Minerva. At nang gumamit naman uli ng mahika itong kalaban ay bigla namang lumalabas itong mga kadina at ginapos nga ng napakahigpit ang ating mga bida. Sa pagpapatuloy nga ng mga pangyayari ay bigla na lang naging cute na mga aso itong sila Minerva, Ersa at Jilal na ikinasaya pa nga nitong kalaban. Habang nababahala nga si Ersa ay ika pa ni Minerva na hindi nga sila magwawagi hanggat nakakulong nga sila nitong dimensyon ng kalaban. At habang nasa mga hayop nga na anyo ang ating mga bida ay naganda naman itong si Rosso upang huliin nga sila gamit nitong palaso.
Kaya naman nagsitakbuhan nga silang tatlo upang makaiwas nga nitong atake ng kalaban. Punta naman tayo sa Gold Owl Guild. Matapos nga humingi ng tulong si Doc Barbaroa sa ating mga bida upang magtagumpay nga raw sila sa kanilang plano, ay sumang-ayon naman sila Gray at Windy sa sinabi ng mga Exceed na hindi nga sila tutulong sa gusto nitong master ng alchemist. Tugon pa ni Doc na siya nga lang naman ang kayang makakontrol kay Athena sa ngayon. At anong pa nga niya na gusto nga ba ng ating mga bida na maging kalaban nga nila ang White Wizard. Habang nililinaw nga ni Rogue ang alok ni Barbarua sa kanila, ay tugon pa nito na kailangan nga raw niya talaga ng mahika ng mga wizards. Hinahanap naman ni Grace si Gatserena dahil ito nga raw ang top wizard sa kanilang lugar. At sa mga oras na iyon ay bigla naman napakita si Gatserena sa kanila. Wika pa ni Gatserena na hindi nga halata na isa nga rin siyang manika na ipinagtataka naman ng ating mga bida. Paliwanag pa ni Doc na ginawa niya nga si Gatserena na isang manika at hindi nga rin sapat ang maraming mahika nito bilang isang wizard dahil patay na nga raw itong si Gatserena. Sambat naman ni Ginay na gusto nga raw nila na kunin ang mga gemstone ni Dogdamag para makakuha nga raw sila agad ng maraming mahika. Subalit pinigilan nga raw sila ng ating mga bida. Tanong naman ni Gray kung may galit nga ba itong mga alchemist sa kanilang ginawa. Ngunit wala naman daw na sagot pa ni Barbarua. Subalit bigla na lang nagpalabas ng mahika itong si Doc sa ating mga bida na sila Windy at Rogue na naging dahilan nga na nahihirapan nga silang huminga at gumalaw nitong mga parang kidlat na tumama nga sa kanilang katawan. At sa biglaang pangyayari ay nawalan nga ng lakas sila Windy at Rogue na ikinagalit nga ni Gray kung ano nga ba ang ginawa ni Doc sa kanyang mga kasama. Tugon pa uli ni Barbarua na ang kailangan niya nga raw ay ang mga dragon magic. Habang napahiga nga sila Rogue at Windy ay ramdam nga nila na parang kinukuha nga unti-unti ang kanilang mga mahika. Habang sa ibang banda naman ang harapan ng mga wizards natin laban kay Athena, ay binanggit nga nitong White Wizard ang mismong pangalan ni Sting, na pinagtataka naman niya na kung bakit nga ba alam ni Athena ang kanyang pangalan. Wika pa nga ni Athena na gusto niya nga raw mapasama si Sting sa grupo ng Rebellious. At parang nasisiya pa nga itong si Sting dahil napaka-famous niya nga raw talaga na ipinagmamayabang pa nga niya ito kay Natso. Ika naman uli ni Athena na kilala niya rin naman itong si Natso, na ito nga raw ay anak ni Ignael na ang Fire Dragon Slayer at ang napakasikat na wizard sa lugar ng Ishgal. Galit naman na tugon ni Natso na wala nga siyang pakialam sa mga sinasabi ni Athena. Kaya naman bigla nga siyang sumugod sa White Wizard at habang napalabas nga siya ng mga apoy sa kanyang kamay, ay ginamit rin ni Athena ang kanyang whiteout na mahika. Kaya naman nagulat nga sila Natso at Rogue na parang humihiwalay nga ang kanilang kaluluwa sa kanilang katawan, na katulad din sa ginawa ni Faris noon kay Natso. Habang nababahala nga rin ang mga kasama nating mga wizards, ay napahiga na nga tuluyan itong dalawang Dragon Slayers. At ika pa ni Athena na kukunin niya nga raw ang mismong kapangyarihan ng ating mga bida. At habang hindi makagalaw nga sila at napahiga sila Natso at Rogue sa lupa, ay sumugod na rin sila Lucy at Yukino upang labanan nga ang White Wizard na si Athena. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Patuloy pa rin ang mga labanan ng kakaibang mahika. Dito lang yan sa chapter 134 to 135 Illusion. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at muli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!